Si Sir John Santos, siya ho ang Presidente Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated. Yan. Sir John, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B ngayong Sabado. Magandang umaga po, Sir John. Morning po, Sir Wing, Ma'am Wing. Salamat. Pasensya na Napakalalim kayo. ng boses, di ba? Pakitaas nga ng boses, sayad na sayad, Sir John. Sir John, Maaga namin kayong ginising. Oo, Oo. bakit ba napakamahal ng isda? Anong Oo. problema? Bakit ganun pagdating sa palengke? Kapantay na ng karne ang presyo ng isda. Biro nyo, galunggong ngayon, 400. Oo, totoo. Maswerte pag may 380. Tapos ano pa ba, yung, actually kasama rin nata to, yung tilapia. Huwag mo na pag-usapan yung mga plapla, yung mga mamahalin, yung mga salmon, mga ganon. ano pa yung Dito isa? tayo sa mga ordinaryong isda. Tilapia 160. Ano bang obserbasyon ng grupo ninyo? Bakit nagmahal ang isda, sir? Galing po kasi tayo sa close fishing season. Mhm. Kaya po ang volume ng isda po wala pa kung dumarating. Hindi pa dumarating. So kulang tayo ng supply? Ganun po ba yung Sir John? Close fishing season po. So, from November po hanggang ngayong February, wala pong namamalakayan na commercial fishing. So Kaya anong, po wala pong masyadong galunggong sa merkado. ano po yung commercial nakikita at fishing. nabibili ngayon sa merkado? Ito yung puro imported? Ganun po ba yun? Opo, yung pong pakaramihan po na nakikita sa merkado ay mga pinarating po ng mga importer na nag-i-import lang po pagka ho close fishing season mula ho November hanggang February. Hanggang kailan po tatagal itong ganitong senaryo? Ano lang ho kasi medyo sobrang lamig ho ngayon kaya yun ho mga kalalabas pa lang ho ng mga lansa para ho mamalakaya nito February. So itong presyo ho ng galunggong ngayon, nakikita natin sa mga palengke at sa monitoring ng DA 380, may 400. Epekto na ho yan close fishing. Pero ano hong presyo pwedeng bumalik yan? Kung tapos na, kung andito na yung supply natin. Pagka ho bumalik na yung production by siguro mga March, March. March. magsisimula na hong bumaba ang presyo niyan. Magkano mga hanggang ibababa magkano? niyan? Oo. Usually ho, pagka March, April, May, ang nagiging average na presyo naman ho natin sa merkado, dito po to sa wholesale market, umaabot to hanggang 60 to 80 pesos lang per kilo. Oh, So 60 to nabibili ho yung galunggong ng mga 150 hanggang 200. Sa merkado na yung 150 to 200. Opo, Sa palengke na yon. sa palengke na po. bakit ganun? Nung October, ang presyo ng galunggong 320. Hindi yung nababagay nyo 200, sana 200 lang, pero 320 eh. October to hindi pa close Wala fishing pang close season. fishing season. Oo, yung pong mga buwan ng pagka ho, bear months, kung tawagin po namin yung bear months, may bear. September hanggang October ho, pahina na ho talaga yun. Pahina ang supply. Ang production po. Oo, dahil yun yung panahon na parang na-overfish na, kaya kailangan mo mag-close fishing season starting November. Nadideplete na. Opo, hindi Ayun. naman po sa overfishing, kundi po ang mga panahon po ng malamig kasi, Oo. malalim na po ang isda, hindi na po mahuli. Mahirap mahuli. Kasi natakot Hindi na na sila. mahuli. Sabi nila, nahuli na si kapitbahay namin. Pumailalim na tayo. Akala Mahuli ko, tayo. malamig, wala akong jacket. So, Actually po, Diba? depende po sa isda naman na bibili ninyo. mm, Nung pong simula po nung November hanggang February, yung pong galunggong na lalaki, kahit po in-import, mahirap hong makakita rin sa ibang bansa. Wala rin hong masyadong na-produce ang Vietnam po at saka China nung mga galunggong lalaki. Kaya ho hindi ho siya bumaba. Pero ho yung galunggong babae, yan po medyo maliit ng konti. Hanggang ngayon po ang presyo ho sa wholesale market nasa 100 lang ho per kilo. 100. Opo. Bakit po mahirap? Imported to. Opo, imported ho. So, Mas lumalabas po pagka galunggong babae ang bibili ninyo. Dapat ho yan nasa 180 to 200 lang ho per kilo. Yan, Sir yan, John, yan. bakit 200. mahirap ma-produce ang galunggong na lalaki?
May pagkakataon ho na mas maano ho mas mahina ang production niya. Hindi lang ho sa Pilipinas, kahit ho Oo. dito sa ibang bansa ho. Mm. Ganun. Mas marami po talaga ang galunggong babae. Bakit Sa- kaya? Anong phenomenon kaya yon? No? Kakaiba. Ano lang po yun, Seasonal. seasonal po. Oo, Depende ho oo. sa labas po ng isda itong taon na to. Ay, kukonti Paano lang ba yun. malalaman kung babae o lalaki ang galunggong? Malaki daw yung lalaki, di ba? Ang lalaki, ang galunggong lalaki po, medyo mahaba ho siya, medyo matulis. Ah, Yung galunggong babae naman po, medyo malapad. At saka mas maikli ng konti. ayun. Alam nyo na ha. Medyo malapad at maikli Pero- ang babae. Oo, pero Parang parang yung alimango, mayroong babae, lalaki, may bakla. Meron pa, oo. Oo. Di Ganun ba? din po. Galing, no? so itong presyo na 200, 180 to 200 imported, yung nabanggit nyo kanina na 60 to 80 per kilo yung kuha tapos naging 200 ang sa retail. Mga Marso hanggang Agosto lang to ang ganyan ang presyuhan. Pagdating ng bare months, balik sa 300 level. Oo. Opo, kasi supply and demand do tayo. Lahat po yan, ino-auction lang. Maliban sa Marso to galunggong, August lang tayo. ano pa yung mga isda na kakaiba yung pagmahal ng presyo, Sir John John, at bakit? Maliban po sa galunggong, actually yung galunggong na ho ang mas stable dapat. Kasi Oo yung nga galunggong ho, marami ho. yan Marami, pagka oo. Oo. dumating. Katulad ho ng mga alumahan, yan po mga tulingan, hindi ho masyadong marami ang huli niyan. Kaya ho, erratic po ang presyo niya. Mas lalo, mas mahal ho yan. Oo, pero masarap pa mga yun, ha? Nabanggit nyo. Pero kayo ba, hindi ba kayo naalarma? Kasi may nailabas ang Oceana, yung grupo, Oo. kamakailan lang, na 45 sinasabi, million worth ng Oo. isda ang nawawala sa atin, dahil kada taon. overfishing Oo. at saka inaasahan natin commercial fishing vessels talaga eh. Yung hindi tamang Oo. pagpapatupad ng Fisheries Code Oo, of the Philippines. Mauubusan na tayo ng isda dito sa Pilipinas. Alam niyo po, hindi ko po alam sa mga organisasyon na ito, pero alam naman po natin taon-taon na simula ho November hanggang February, wala hong namamalakaya. So, natural lang ho na talagang tumaas ang presyo. Saka ang mamimili ho talagang gusto sariwa hindi Presko. ho yung frozen. Mm-mm. Pero hindi lang ho sa atin, pati ho sa ibang bansa. Pagka ang isang species ng isda, madalang dumating. Ibig sabihin ho nun, yung panahon na yun, talagang madalang siya dumating. Pero pagka marami naman, sobrang dami naman ho. So, Season na yun. napakababa naman po ng presyo. Oo. At saka yung concern din ho nila, yung pong, syempre, yung mga mangingisda, ordinaryong mangingisda, wala na ho nauhuli kasi naaagawan din ho sila. Sa dami ho ng mga commercial fishing vessels, mas malaki ang mga yon, mas marami silang na kukuha sa dagat eh. So, may ginagamit daw na net, Sir John John. Opo, ang ginagamit po na lambat ng mga commercial fishing, hindi po pwede magbago yan. Hindi, at taliwas sa batas. Ang pagdating naman ho sa production, ang nahuhuli po ng commercial, hindi ho kung nagko-compete sa mga municipal. Ito pong mga galunggong at saka kahit ultimo tamban, mahirap pong hulihin yan ng mga municipal fisherman. Kasi Hindi ho, mahihirapan ho sila, hindi ho. nasa mas malalim sila na bahagi, ganon, o mas malayo? Opo, mas malalim po kasi yung tayunan lambat ng, Oo. ng mga commercial kaysa ho dun sa mga municipal. Hindi ho nahuhuli ang ng municipal ang mga epipelagic, ang mga pelagic fishes. Oh, pero hindi tayo kahit ho maubusan. sa mababaw na Lugar. Mababa. lugar, oo. dahil hindi po naka-design at hindi po sila equipped sa ganun. Okay, pero sagana ho tayo. Sagana naman ho tayo na sa dami ng isda sa ating mga karagatan. Alam niyo ho, pag nag-close fishing season, yan ang pinaka-effective Naparaan. na paraan para ho Magparami ng isda. rejuvenate at Ayun. dumami ang isda. Oo. Kaya ho, pagdating lang ho ng mga Marso, pag-init naman ho, kahit ho anong mangyari, maganda naman ho ang huli natin. Mapagalunggong manto o sardinas. Oh, hanggang kailan ba yung close fishing? Pebrero? Pebrero daw Ngayong buwan? Hanggang ngayong buwan na lang? Ito, natapos na ho dahil okay. nagsimula na pong mamalakaya simula ho noong February 1. Okay, so February mararamdaman 1, natin oo. ang epekto ng magandang epekto ng close fishing season Marso. pagpasok ng Marso. Asahan ko yung 200, sabi nyo ha? Oo. Ng init at saka na
wala na ho masyado yung amihan. Oo. Oo. At At wala sana- naman ho masyadong bagyo. At saka Ayan, sana bawas na yung imported. Oh, dito No, lang Sir sa atin. John. Oo, Yes. para lokal Wala na naman. pong importation pagka ho may close. Pagka Pag walang- ho wala nang close fishing season, Oo. ang importation po hindi na po Pinapayagan. nangyayari masyado. Yeah. Alright. Hindi na po pinapayagan. Alright, Sir Sir John, John, thank salamat you. ho ng marami ha. Good Thank morning you. po. Okay. Thank you. Magandang umaga. Si Ginoong John Santos natin pong ginising ngayong umaga. Presidente ho siya ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated na para ho sa kapakanan ng lahat na Oo. nagabang. So Marso pa ho natin makikita na bababa ho ang presyo. Mura ang galunggong. Ang galunggong. O iba Hilingan, walang pinoproblema.